So, sa lesson ngayon is pag-uusapan ba natin is bakit mo ba kailangan ng isang assistant? So, kailangan mo ng isang assistant kapag meron ka ng 3 to 4 clients na hinahandle. So, ngayon, bakit nga ba mahalaga? Mahalaga ito para siya na yung mag-handle ng mag-asikaso dun sa client at sa employee mo. Kumbaga siya na yung magpasa-pasa, kung may request si client, siya na ang bahala. Kapag mayroong problema si empleyado, siya na ang bahala. Kumbaga, ang gagawin mo na lang is maghanap ka na lang ng mga ways kung paano mag-grow pa yung pera mo at mag-grow pa yung business mo. Pero I only recommend this kapag kailangan mo na siyang i-grow. Pero kapag yung mga client mo is namomroblema ba dun sa mga gawa ng mga empleyado at etc. is syempre, ayusin mo muna yung business mo or yung mga services na pinaprovide mo bago ka mag-outsource ng isang assistant para siya na ang gagawa ng mga yon. So, bigay mo lang sa assistant mo yung mga client mo at yung mga empleyado mo if okay na lahat. So, dito is mahalaga to para yung extra time mo is hindi lang yung matutulog ka lang, papahinga ka lang. Pwede naman yun para magkaroon ka ng freedom, ng time freedom. Pero mas nire-recommend ko or mas ina-advise ko yung free time mo is gawin mo. Maghanap ka ng another way para mag-grow pa yung pera mo. Maghanap ka ng another strategies para mag-grow yung business mo at marami pang iba para ma-improve mo yung sarili mo physically, mentally, financially. So for short, kailangan mo ng assistant para siya na yung gagawa ng ginagawa mo araw-araw. Siya na yung mag-a-apply, siya na yung mag-i-email, siya na yung maghahanap, siya na yung mag-aasikaso, siya na yung magsiset ng interview pero ikaw pa rin yung mag-i-interview. Siya na mag-handle sa employee mo, siya na mag-handle ng mga sahod at everything else siya na bahala doon. Kumbaga siya na yung magpapanggap na ikaw doon sa business mo para ang gagawin mo na lang is to grow your business much more. So, see you on the next Liaison.